So kung gusto, may paraan mga kababayan. And yet our president is busy doing things somewhere else. No, our president is in New York right now. Nasa Amerika ang ating pangulo. Dapat ang ating president at this time, he is on top of things, no? Kasi itong nangyayaring krisis na ito, hindi lang naman ito nakakaapekto sa mga kababayan natin dito sa Pilipinas, pati mga kababayan nating OFWs are affected kasi nga ang dami po nating kababayan na nandun mismo sa area na kung saan nagkakaroon ng gulo. So instead of our president saying things about, about women, which by the way, nothing is wrong about, women's rights. There's nothing wrong about that. Pero the timing is just not right. I mean, the timing is that the president should be in the Philippines monitoring, making decisions about what to do with the situation. I don't want to accuse the president of being unhinged. However, it seems to me that he is. Because sa ganitong sitwasyon, dapat you need to show leadership. Ang nangyayari sa president natin, Admar, is that instead of being a leader and making decisions, nakikita natin ang ating presidente nag-uulat. So our president has been reduced from a decision maker to a reporter. No, unfortunately, nakikita natin si President Marcos nagba-vlog siya, sasabihin niya, magtataas po ng presyo ng gasolina next week. Ito po ang nangyayari ngayon. Makikita natin that the president has become a reporter na dapat ito ginagawa nung kanyang spokesperson o yung palace press officer. That should have been done by the palace press officer. Hindi sila nag-uulat ng Pangulo. Ang Pangulo po ay gumagawa ng desisyon. Yung leadership na kinakailangan na meron sa atin ngayon, hindi natin nakikita. Dito naman po sa pagbabudget natin sa repatriation, kasi naririnig natin, lalo na sa side din ng Senado, na aabot ng bilyong-bilyong piso ang halaga para po sa pagpapalikas. Nakikita nyo po ba na ganyan kahirap, ganyan kalaki ng pera ang kakailanganin po para mailikas yung ating mga kababayan? Or nakikita nyo po nakukulangan lang tayo sa sistema sa pagkalap agad ng mga information, kasi sa mga nakakapanaym namin ng mga OFW, talagang ayaw nilang mga lumikas, no? So possible ang magiging kandidato sa repatriation, yun lang pong talagang pipiliin nila na umuwi dito. Yung sistema na mapatawag agad sila, makakalap agad ng impormasyon, baka doon tayo nagkulang, kaya hindi ganun ka-fix yung ating stand kung madali ba, magaan ba ang pag-repatriate or hindi? At nagiging sentro ngayon ng debate kasi yung ibang mga bansa na meron din mga citizen doon sa gitnang silangan, abay kaliwat kanan na po yung mga chartered flights po nila, Doc. So ano kasi yan and again, babalik tayo sa how things are being managed, no? In terms of sa pag-maintain ng mga listahan, no, ng mga kababayan na natin nasa mga iba't ibang bansa. Updated po ba yung mga listahan ninyo? Monitor niyo po ba kung nasaan sila? Na-contact na ba sila? Nabigyan na po ba sila ng impormasyon? Yun yung mga importante dyan . Kasi kagaya dito sa Canada, Admar, last week pa meron na kaming mga repatriation flights dito at nag-charter ang gobyerno ng Canada para yung mga Canadian na mga nasa Middle East ay may mapabalik dito sa Canada. Ganon din ang South Korea. Ang Japan, nagawa na nila yan. And yet sa Pilipinas, may mga issue pa rin. Babalik tayo sa pamamahala. Kasi kung maayos ang pagpapatakbo, hindi tayo nagkakaganito. Yeah? So, in terms of pera, may pera naman ng gobyerno, Admar. The government can charter flights. Nakwento nga ito ni Vice President Sara Duterte. No, naalala nyo nung COVID, nakwento niya ito, na nung nagkaroon ng pandemic, ay yung mga taga-Davao na mga na-stock sa Manila ay naibalik nila sa Davao through chartered flights. So kung gusto, may paraan mga kababayan. And yet our president is busy doing things somewhere else. No, our president is in New York right now. Nasa Amerika ang ating pangulo. Dapat ang ating president at this time, he is on top of things, no? Kasi itong nangyayaring krisis na ito, hindi lang naman ito nakakaapekto sa mga kababayan natin sa Pilipinas, pati mga kababayan nating OFWs are affected kasi nga ang dami po nating kababayan na nandun mismo sa area na kung saan nagkakaroon ng gulo.
So instead of our president saying things about, about women, which by the way, nothing is wrong about, women's rights. There's nothing wrong about that. Pero the timing is just not right. I mean, the timing is that the president should be in the Philippines monitoring, making decisions about what to do with the situation. And yet, hindi natin ito nakikita. No? May pera po ang gobyerno. The government can charter flights to bring our kababayans back. The issue becomes identifying who wants to come back, sending people there. No? And by the way, to be fair din naman, Admar, may mga area na hindi safe puntahan. Halimbawa kung meron tayong mga kababayan sa Iran mismo na gustong bumalik, hindi mukhang mahirap talaga ngayon doon. So to be fair, merong mga lugar na talagang mahirapan. Pero dun sa mga areas na safe naman na pwede nilang puntahan at kung sino may gustong bumalik, kumbaga, may paraan eh. Pero nakikita natin sa ngayon na dahil nga mahina yung ating namumuno, ay hindi ito na-address kaagad-agad, kaya napupuna. Opo. And dito naman po sa kanyang pag-iikot, no, ngayon, parang hindi tumutugma po ang naging priority ng Pangulo. Mas lalo pa ngang na pinutakte ng mga komento, lalo na after nung sinabi niya na magtipid ang ating gobyerno, 4 days work week, epektibo na since kahapon, as much as possible, yung mga study tour, educational tour, bawasan na lang. Kung magkaroon ng meeting, hanggang Zoom na lang. Pero nabunyag yung sinasabing parte-parte na naman po sa Malacanang. Heto, pumunta po sa Estados Unidos ang Pangulo. Itong mga ganitong optics po, nakakasama din po ba ito sa atin pong ekonomiya? Nagkakagulo na rin doon sa Bahrain. In fact, na-recall yung isang tauhan ng embahada doon dahil nga nakipagtalo doon sa mga apektadong mga OFW. Kumbaga, ito yung sitwasyon pero parang iba yung nagiging priority ata, Doc. Alam mo, Admar, this is one of the many examples kung bakit si Marcos Jr. ay mayroong napakababang approval rating sa ating mga kababayan. No, this is one of many examples. No? Pero ito, isa sa mga pinaka-glaring actually, Admar. No? We are in the midst of the worst oil price shock, no, in recent memory. This is one of the worst, if not possibly worse. No? May mga nakita nga akong ulat na talagang matindi itong oil price shock na nararamdaman natin sa kasalukuyan. And yet we have a president that prior to living on a jet plane, ika nga, no, and consuming a lot of aviation fuel, and yet nag-party-party pa muna. Parang ito, Admar, yung alam mo yung eksena dun sa Titanic, na lumulubog na yung barko, and yet nagtumutugtog pa rin yung orchestra as if parang walang nangyayari sa paligid nila. I mean, I don't want to accuse the president of being unhinged. However, it seems to me that he is. Because sa ganitong sitwasyon, dapat you need to show leadership. Ang nangyayari sa president natin, Admar, is that instead of being a leader and making decisions, nakikita natin ang ating presidente nag-uulat. So our president has been reduced from a decision maker to a reporter. No, unfortunately, nakikita natin si President Marcos nagba-vlog siya, no, sasabihin niya, magtataas po ng presyo ng gasolina next week. Ito po ang nangyayari ngayon. Makikita natin that the president has become a reporter na dapat ito ginagawa nung kanyang spokesperson o yung palace press officer. That should have been done by the palace press officer. Hindi sila nag-uulat ng Pangulo. Ang Pangulo po ay gumagawa ng desisyon. Kumbaga, nagpapakita ng pamumuno, ng leadership. Sa nakikita natin sa ngayon, it seems to me the president cares more about partying and saying or giving platitudes sa UN. And by the way, nakikita nyo sa screen na yan, sa UN. How I wish maipakita natin yung audience. Kasi usually dyan sa UN, dyan sa hall na yan, kung saan nagsasalita yung mga world leader, usually walang tao dyan eh. Sana may magpakita na kung may mga nanonood kay Marcos Jr. dyan sa hall na yan. Kasi makikita niyo mga kababayan, if he's speaking to nobody in the audience, then it's a complete waste of time and government resources going there. Na kung pwede sana yung speech na yan, gawin na lang sa Zoom.
Di ba sana kung walang crisis eh. We are in the middle of the worst crisis. So in terms of optics, I think it casts a really really bad image of the president as being unhinged and not being on top of things and lacks decision making, kumbaga yung leadership na kinakailangan na meron sa atin ngayon hindi natin nakikita. Yung Unfortunately. Doc, yung investment po ba ng mga banyaga, halimbawa sa ating bansa or kahit siguro sa buong mundo, apektado rin po ba yan? Mas ano ba sila? Mas nahihimo sila mag-invest sa panahon ngayon or wala talaga? Well, sa ngayon kasi globally nakikita natin na because of the crisis, itong nangyayaring gulo sa Middle East, sa ngayon nagiging parang medyo uncertain ang investments eh. So as a result, makikita natin dito, Admar, na magkakaroon ng pagtumal sa global investment appetite. So hindi lang ito sa Pilipinas, this is across the globe na kung saan kapag kami mga ganitong crisis, medyo nagiging matumal ang pag-i-invest. Which brings us to the issue na dapat yung gobyerno mag-step in to fill in kung ano man yung pangangailangan na meron ng ekonomiya sa ngayon. Pero sa nakikita natin sa kaso ng gobyerno sa Pilipinas, hindi ganon. So, in terms of investment, I would expect that in the next quarters, magiging matumal ito because of the current climate. Bahagi yan, Adman, yung tinatawag nating headwinds. Kasama ito, itong nangyayari ngayon na crisis, that's part of the headwinds that we're experiencing right now. Opo, doon po sa mga, kasi mabubuksan na naman yung issue, kasi hindi lang ito langis, yung pinag-usapan na direktang ginagamit po ng ating mga kababayan, yung tataas, pati rin po ang kuryente, maaari din tumas kasi inaangkat din natin yung mga panggatong natin para po dyan, tama po ba? At meron din po bang langis na ginagamit natin? Tapos mabubuksan na naman yung issue kasi yung sa nuclear power plant, kailan ito masisimulan, yung mga renewable energy natin. Kasi advantage na yung mga bansang ganun sa kuryente natin. Akala natin na magsishift lang tayo, mataas na yung presyo ng langis, shift na lang tayo sa mga e-vehicles na gamitin natin. Ang problema pa ngayon, gagamit ka rin ng kuryente, which is ang panggatong din natin, galing din po sa langis, Doc. Tama po ba? Alam mo, yun marami kasi binanggit at sa isahin natin. Yung nuclear, noong 2022, panood ko yan si Marcos Jr. sa isa sa mga vlogs niya. Sabi niya na kinakailangan natin ng mga small modular reactors. Napakagaling, Talaga, I was watching him and at the time, I think he knew what he was saying. Kasi syempre, baka nagbabasa din naman si President. Pero ngayon, wala naman mga modular reactor. Where are these small modular reactors? Budol yan, Yung kaso ng nuclear power sa ating bansa, pati yung mga usap-usapan na mag-reopen yung Bataan Nuclear Power Plant o magpapatayo ng mga small modular reactors, budol yan mga kababayan. Kasi hanggang ngayon, tapos na yung kalagitnaan ng termino ni Marcos Jr., papunta na tayo sa 2028, mag-i-eleksyon na, ni anino, ni hukay, na paglalagyan ng mga small modular reactors, wala tayong nakita. So yun yung nakikita ko diyan, So yung sa kaso na yan, malinaw po yan na budol, At ano pa yung nabanggit mo? Meron ka pang nabanggit na iba eh. Yung sa mga panggatong na ginagamit po natin ngayon. Oo. So diyan naman sa kaso ng panggatong, in terms of fuel, kumbaga in terms of energy mix sa kuryente, yung mga pinanggagalingan niyan, maliit na porsyento lang yung diesel-powered na mga planta ng kuryente. Mga about 3% lang yan. Yung coal, malaki-laki porsyento ng ating kuryente galing sa coal. Ang issues kay coal, mga kababayan, is kinakarga yan sa mga barge. Dinadala yan dun sa mga power plant. Yung mga barge na yan, gumagamit yan ng crudo. At yung crudo nagmahal na. So ibig sabihin, maipapasa rin yung cost of transportation ng coal papunta sa mga consumer ng kuryente. So may indirect effect yan. Bagamat about 3% lang ng ating power generation comes from crude, rather diesel, pero yun nga, may logistical implications yan. So maipapasa rin yan sa consumers. Kakaroon din ng paggalaw. Kaya nga itong ang crisis na ito mga kababayan, it's the worst we've seen. Kasi makikita mo, hindi lang, ang epekto ito hindi lang direkta sa pump eh. Pag nagpakarga ka ng gasolina o kaya nagbayad ka ng pamasahe,
ang lawak mga kababayan ng downstream effects nito. Opo, may mga bansa ba na kayang ma-absorb itong epekto po dyan sa gitnang silangan, issue po ng gitnang silangan po, Doc? Titingnan mo well, nakadepende yan if the country is a producer of energy. So ang gaya halimbawa ng Russia, no, that they are producing oil, maganda yan para sa kanila. Dito sa Canada, ganun din, kasi nga nagpo-produce kami ng langis. Pero sa mga bansang nag-aangkat ng langis, they are very exposed. Kaso halimbawa ng Japan, tingnan mo Admara, ang Japan, nag-i-import sila ng langis about 90% of their 90 to 95% of their fuel, ini-import nila yan. And yet, meron silang strategic reserves na hanggang mga around 290 days. So 290 days, mga ilang buwan yan, siguro mga 8 to 9 months. So they can survive, no, kahit magtaas yung presyo sa pandaigdigang pamilihan, meron silang nakareserba na tatagal hanggang 8 hanggang 9 na buwan. South Korea, meron din sila. Halos comparable din yung kanilang reserve. So, kumbaga, makaubusan man ng langis, meron silang nakatago. Anong sabi ni Pangulong Marcos Jr. natin na nasa New York ngayon? Anong sabi niya? Meron po tayo mula 50 hanggang 60 araw. 50 to 60 days yung ating reserve. Pag 2 buwan lang. So, pag 2 buwan, ubus na. Tingnan nyo yung kapitbahay nating Thailand. Ang Thailand, meron sila hanggang 95 days. So, ang kinakailangan dito, Admar, is over the medium term, is mag-invest ang ating gobyerno or baka pwede silang mag-attract ng foreign investment. Pwede rin gamitin yung Maharlika Fund, no? Na kung saan, pwede nilang gawin is magdagdag po sila ng mga reserves, no? Yung mga depo. Kung kayo po'y nagagawi dyan sa Pandakan, nung araw, pag ako'y nagdadrive papunta sa eskwelahan, nadadaanan ko po yan sa may Santa Mesa, nandyan yung mga reserba, no? Pwede tayo magdagdag ng mga marami pang fuel depot, mga reserba natin sa iba't ibang panig ng bansa. Meron halimbawa sa Cagayan, meron sa Mindoro, magdagdag ka sa Panay Island, magdagdag ka sa Cebu, maglagay ka sa Zamboanga del Norte, sa mga iba't ibang mga lugar sa Eastern Visayas, maglagay. Kumbaga, pwede mo itong dagdagan, no, yung reserves na yan kasi we are very, very vulnerable sa lagay na ito. No? So, at makakatulong din, Admar, para ma-cushion yung epekto na yan, ng crisis na yan sa atin, is yung eventually, over the long term, yung pag-transition na natin in terms of alternative sources, no? Yung kagaya halimbawa, mga electric vehicles, no? O kaya yung kuryente natin ay nanggagaling na sa wind at solar, papunta na tayo doon, pero matagal pa yun. Pero sa ngayon, ang dapat na ginagawa ng ating gobyerno, tutukan tong issue na ito, magpakita ng pamumuno at masolusyonan, mabibigyan ng relief yung ating mga kababayan na naghihirap sa kasalukuyan.